Isang nakakatakot na karanasan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na tiyak na magpapaangat ng inyong mga balahibo. Isang gabi, nagdesisyon ang ating bida na magpalipas ng gabi sa isang luma at nakakatakot na kubo. Ngunit hindi siya nag-iisa, may kasama siyang isang nilalang na walang mukha. Habang unti-unting bumubukas ang kwento, malalaman natin kung paano siya nakipaglaban sa takot at kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng madilim na kwarto. Huwag palampasin ang mga detalye ng kanyang nakakatakot na karanasan dahil baka ikaw din ay makaramdam ng presensya ng walang mukha. Isang beses ako nakaranas ng kababalaghan. Pauwi ako noon sa probinsya namin sa Bicol. Galing ako ng Maynila at nagbakasyon lang ng ilang araw sa mga kamag-anak ko. Nag-iisa lang ako. Nung una ay maayos naman yung biyahe ko. Pero nung nasa Quezon na ako, biglang lumakas yung ulan. Nahirapan na akong magmaneho. Wala na akong makita sa daan. Kaya naghanap ako ng lugar na matutuluyan. Kaso wala akong makita na hotel o kahit motel man lang. Kaya nagpasya ako na magpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa nakita ko yung isang kubo sa gilid ng kalsada. Parang napakaliit na bahay lang siya. Pinasok ko yon at napansin ko na parang luma na yung bahay. Parang wala nang nakatira doon. Wala rin akong nakita na mga gamit sa loob. Halatang hindi na alagaan yung bahay. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kaya nagpasya ako na doon na lang magpalipas ng gabi. Madilim sa loob ng bahay. Hinanap ko yung switch ng ilaw pero wala akong makita. Nag-flashlight na lang ako gamit yung cellphone ko. Sa loob ng bahay, may isang kwarto. Doon ako nagpasya na matulog. Nagset ako ng alarm sa cellphone ko ng 5:00 ng umaga para makaalis ako agad. Sinigurado ko muna na nakasara lahat ng pinto at bintana. Medyo malamig sa loob ng kwarto pero binaliwala ko na lang yon. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil sa ulan. Nung nakahiga na ako, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may nakatingin sa akin pero wala naman akong makita. Pinilit ko na lang na matulog. Nagising ako nang may marinig na kaluskos. Nagmumula yon sa cabinet, bumukas yon at may lumabas na nilalang na walang mukha. Nanginginig yung buong katawan ko, yung mga kamay ko, yung mga paa ko. Pero pinilit ko na kumalma. Pinilit ko na wag gumawa ng kahit anong ingay. Tumayo yung nilalang sa harap ko. Parang nagtataka siya kung bakit hindi ako natatakot. Pero nagpatay mali siya lang ako. Halos hindi na ako humihinga. Sabi ko sa sarili ko, lilipas din yung sandali na yon. Nung tumunog yung alarm ng cellphone ko, nagulat yung nilalang. Bumalik siya sa cabinet. Agad kong kinuha yung mga gamit ko. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Tumakas ako mula sa bahay na yon. Nung nakasakay na ako sa kotse, nagmaneho ako ng mabilis. Pumunta ako sa isang convenience store at doon na lang nagpalipas ng gabi. Nung nagmamaneho ako, hindi ko maiwasan na lingunin yung kubo. Natatakot ako na baka sundan ako nung nilalang na walang mukha. Doon sa convenience store, kinuwento ko sa cashier yung nangyari sa akin. May mga nakarinig sa akin na matandang mag-asawa. Halata sa mukha nila yung takot at pagkabahala. Sabi nila, may mga namatay na raw sa kubo na yon dahil sa nilalang na walang mukha. Parang may gusto pa silang sabihin sa akin pero hindi na nila sinabi. Yung cashier naman, may kaibigan daw siya na namatay sa kubo na yon. Naglalakbay din daw pauwi sa probinsya nila. Nung malaman ko yung mga detalye ng pagkamatay ng kaibigan ng cashier, doon ko lang napagtanto na muntik na pala akong mamatay. Halos pareho kami ng sitwasyon. Nagpasya ako na mag-ingat na lang sa susunod. Nagpasalamat ako sa cashier at doon sa matandang mag-asawa bago ako umalis ng convenience store. Sa ngayon, maayos naman yung buhay ko. May girlfriend ako at balak na namin magpakasal. Paminsan-minsan naaalala ko pa rin yung nangyari sa akin sa kubo na yon. Yung nilalang na walang mukha. Paminsan-minsan naririnig ko pa rin yung kaluskos sa gabi. Pati yung bulong ng walang mukha.
Sa tuwing naririnig ko yon, pinipilit ko na lang na kalmahin yung sarili ko. Sinasabi ko na lang na baka guni-guni ko lang yon. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang takot ay maaring maging kaibigan o kaaway, depende sa ating reaksyon. Minsan, ang mga hindi natin nakikita ay mas nakakatakot kaysa sa mga bagay na alam natin. Salamat sa inyong pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayong muli sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo sa mga anino sa dilim. Baka may mga walang mukha na nagmamasid sa inyo.